Hi guys! Welcome to another vlog. Ngayon, samahan niyo naman ako para balikan natin ang aming old memories nung nagpunta kami sa summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City. At syempre, mas masarap mag-travel kung kasama mo ang iyong buong pamilya. Ito at nakarating na nga kami sa Baguio. Ito si Zaina, napakaliit pa niya. Pero mahilig talaga siya mag-travel kahit noong maliit pa siya. At pagka-check-in na namin, ay kumain muna kami dito sa restaurant sa ground floor. Sa siyang Chinese restaurant, ang sarap ng pagkain. Ayan at ang taga-video para sa vlog na ito ay walang iba kundi si Mama. Kain tayo? Ito na nga at pasyal day na. Ito ang first time ni Zaina sumakay ng kabayo. Pinili niya yung pink ang buhok. Mahilig kasi siya sa pink at yellow. Nandito nga pala kami ngayon sa Mines View Park. Ayan at maraming iba't ibang klase ng mga pagkain na binibenta dito. At napakaganda ng view. So, meron din sila mga prutas, syempre, strawberries. Perfect spot ito para sa mga pagpapapicture taking. Kaya pag nagpunta kayo dito, huwag niyong kalimutang i-charge ang inyong mga cameras at mga cellphones. Meron din mga igorot costumes na pwedeng i-rent dyan sa tabi-tabi. Kaya mas maganda kung naka-costume kayo, di ba? At kung pagkain naman ang hanap nyo, panalo yan dito sa Baguio. Hindi nyo pwedeng palampasin ang strawberry taho na ito. Grabe, sobrang sarap. Tapos, pwede rin kayo mag-visit sa Good Shepherd para bumili ng ube jam, lengwa, at iba pang mga pasalubong. At pagdating naman sa mga kainan, napakadami talaga dito. From street food to classic Cordilleran dishes. Meron sila. Ito, may mga cactus pa silang binibenta at iba't ibang uri ng mga bulaklak. Napaka-relaxing talaga dito. Isa pa, napakalamig ng panahon. Pwede rin bumili ng mga halaman na katulad nito. Merong mga sikli. Ayan, at may mga magagandang klase ng bulaklak na pwede mong iuwi pagka bumalik ka na sa Manila. At syempre, hindi mawawala ang pagpapapicture sa napakalaking aso na ito. Tapos naman magpa-picture taking, time to explore naman yung mga stalls dito. Maraming mabibili dito from souvenirs katulad ng mga keychains, ref magnets, hanggang sa mga handcrafted items tulad ng mga basket, wooden carvings. At kung mahilig ka naman sa accessories, try mo din yung mga silver na alahas dito. Authentic at affordable. Kung gusto mo namang makita mas malapitan ng mga bundok, yung mga farm sa ibaba,
Subukan mong gumamit ng binoculars na nagkalat din dito. Para sa small view lang, makikita mo yung mga detalye ng tanawin para ang lapit-lapit mo sa mga bundok. At nakakita nga ng minion na hat itong si Zaina. Next stop, Burnham Park! Pwede kang mag-chill lang dito. O kaya mag-bike, o kaya mag-boat ride sa lake. At syempre, hindi namin pinalampas yan. Tinry namin lahat. Sobrang aliw lang talaga mag-relax at magpahinga habang nilalanghap mo ang sariwang hangin nito. Kung gusto mo ng sariling tahimik na moment, dito ka dapat pumunta. At ito na nga, syempre hindi natin pwedeng palampasin ang pagboboating sa man-made lake na ito. Meron dito mga swan boats na pwede mong i-rent. Kaya kung trip mo mag-paddle at mag-chill sa gitna ng lawa, go na! Sobrang exciting lang habang pinapanood mo yung paligid at nilalanghap ang sariwang hangin habang nakasakay sa swan boat na ito. Ito at tapos na kami sa aming boat ride. Ito at time naman subukan ang pagbabike. Maraming pwedeng rentahan ng mga bike dito. Kung kasama nyo ang mga anak ninyo, may mga cute na kiddie bikes din na pwedeng rentahan. Pwede rin mag-tandem biking kung gusto niyo ng bonding ng todo-todo. Napaka-cute ng aming bike, ano? Girly na girly. At napagod na nga kami sa pagbabike, kaya nagpahinga muna kami sandali. Ito at merienda muna. Ngayon ay papunta naman kami sa strawberry farm sa La Trinidad. Ayan at si Mama nakakain na agad ng strawberry ice cream. Ang strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet ay isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito. Dito mo mararanasan ang tunay na strawberry picking experience na hindi lang nakakatawa kundi napakasarap pa. Ayan, meron din silang mga lettuce, alubati, at iba't ibang klase ng mga gulay na pwede mong i-pick tapos babayaran mo na lang. Napakalawak ng taniman na ito, di ba? At kung ikukumpara mo ang presyo ng mga gulay dito kaysa sa nabibili sa Manila, naku po, napakamura dito. Kitang-kita nyo naman, napaka-fresh ng lahat ng mga tanim dito. Ito, mga cherry tomatoes. Ayan, picking time na!
Ayan, at sinusubukan na ni Mama na pumitas dito. May mag-a-assist naman sa inyo. At ilalagay nila sa plastic lahat ng mga harvest ninyo. Ayan si ate, tinuturuan kami kung paano mamitas. Napaka-fresh! Ang lalago nila. Ito, at itatry naman ng kapatid ko rin na mag-harvest. Kung maaalala nyo sa aming mga previous na vlogs, nagtanim kami ng mga lettuce. Gusto namin i-try ulit. Magpapalaki kami ng mga lettuce na ganito, yung iba-ibang gulay naman. Kaya sana, abangan nyo ang vlog namin tungkol sa pagtatanim ulit ng lettuce gamit ang hydroponic system. Naku, at nakarami na ng harvest ang kapatid ko. Mukhang gagamitin yata niya to para sa pagdadayet. Ito, at ang pinaka-exciting ang pagpipik ng strawberries. Grabe, sobrang fresh ng mga strawberries dito. Literal na pwede ka talagang mamitas ng sarili mong strawberries. Sobrang saya maglakad sa mga gitna ng hilera ng mga strawberries habang pumipili ka ng pinakamatamis at pinakamakatas na mga bunga. Masarap ang activity nito lalo na kung kasama mo ang pamilya mo. O kaya pwede rin mga kabarkada mo, di ba? At huwag kakalimutan magdala ng basket. Punuin nyo ng napakaraming strawberries. Ilagay nyo lahat ng kaya ng pitasin. At syempre, kung ano yung napitas ninyo, yun din naman ang babayaran ninyo. Napaka-friendly ng mga farmers dito. Tutulungan ka nila kung paano mo malalaman kung ano yung perfectly ripe na strawberries. At habang pinipitas mo ito, pwede mo rin kainin agad. Dito sa strawberry farm, ito ang perfect na spot para makapagpa-photo up kayo. Kasi kada corner dito napaka-instagrammable. Yung green na mga halaman, saka yung mga pula na strawberries, talagang labas na labas sa camera ang mga kulay. Ayan, at tapos na nga kami mag-pick at pauwi na kami ng Manila. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa aming vlog. Hanggang sa susunod na vlog, huwag kayong mawawala Sana kasama pa rin namin kayo sa aming mga susunod na vlogs. Maraming salamat. Bye!